at papano at kahit papano ay pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Itong binigay na kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos dito sa kanyang mga alagad na pinahayo upang mangaral, ay nakita natin dito na naging epektibo dahil pati mga demonyo napapalayas nila at yung mga pinapahiran nila ng langis ay gumagaling ang mga may karamdaman. Sa ngayon, Kuya Bert, na ginagawang misyon ng tao na nangangaral, nagpapagaling may sakit, ang sabi ng iba ay hindi raw naman naging epektibo. Ano ang batayan nila rito? Dahil sa hindi ba sapat yung pananalig ng taong inaaralan ng mga tao sa ngayon dahil kaya hindi nagkakaroon ng katuparan? Alam mo kuya, kuminsan kasi maraming klaseng nangangaral. Kuminsan yung kanilang ipinangangaral kayabangan nila. No? Yung kataasan nila. Kaya nga kung makikita mo rito sa bidding panyapak lang ang pinasusuot sa kanila at saka tungkod lang no? So ang pagkumbaba, simpleng mga alagad na sumusunod sa kanya, ito ang gusto ng Diyos. Ito ang binibigyan niya ng kapangyarihan, lalo tigit ang kanyang mga alagad. At hindi lahat, Kuya Min, ay binigyan niya ng kapangyarihan ang lahat ng mga Israelita, kundi ito lamang 12. So, kung makikita mo, sa ngayon lamang, marami kang nakikita, lalo na sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, na sila ay sinasabing meron silang kapangyarihan. Kaya kung minsan sana isipin nila, saan nila kinuha ang kapangyarihan ngayon? Nanggaling ba sa Diyos? O nanggaling sa kanilang sarili? At kung makikita mo rin, meron tayong mga kapatid na naglilibot ng dala-dalawa. Lalo itong tinatawag nilang kapatid natin na Mormons. Dala-dalawa sila Bakit? Ito kasi ang ginagaya nila. So, dito sa pangyayaring ito, Kuya Min, maraming makikita ka. Pero, ang tanong, saan nila kinuha ang operasyon nila? Yun lamang ang ating masasabi, lalo na sa binasa mong Ebanghelyo. Kaya kung tayo, katulad natin ngayon, meron tayong authority. Bakit? Binigyan tayo ng authority ng ating spiritual director na si Monsignor Felipe Ocol, na tayo ay binasbasin niya sa harap ng tabernakulo ng Panginoon. At binigyan niya tayo ng otoridad na mangaral, magsalita tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nung bigyan tayo ng authority nitong Monsignor na to, ang authority natin nanggaling din sa Diyos. Sapagkat ang bishop na nagpatong ng kapay, na nagbigay ng authority kay Monsignor Ocol, ay nanggaling doon sa authority ibinigay ng Diyos kay Pedro. Amen. So, ang lahat ng ito ay may bahagdan, may kanya-kanyang antas. Kaya nga ito, Kuya Min, malakas at may kapangyarihan tayong mangaral. Kung wala tayong authority na galing sa isang alagad ng Diyos, para tayong batingaw na umaalingaw lang, walang tatanggap at walang pagdating ng araw sasabihin sa atin ng Diyos, hindi ko kayo kakilala. Kaya itong maganda yung paglilibot ng Panginoon Hesus sa mga nayon sa paligid po magturo, nung tawagin po niya yung 12 na bigyan niya ng authority upang mangaral, ay simpleng-simple lamang ho ang ibinigay niyang paalaala sa mga ito, na kaya na sinabi ni Kuya Bert, panyapak lamang at tungkod ang daladala. Sa ngayon ho nga naman, nakakakita tayo ng mga nangangaral na talaga naman hong minsan ho darating sa ibang mga lugar, padadalhan pa ng mga ticket, ng mga aeroplano,
At kung todo, totoo yan, yung ibang mga mangaral, pagdating doon ay talagang sila kinikilalan mga tao, pero ang tanong ho, yung authority. Kanino ho nanggaling yung authority? Kung yan ho sa tao lamang, ay yan ho lisya doon sa talagang authority na may blessing buhat sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Alam mo ninyo yung pagpapatong ng kamay ng pare sa atin kapag tayo nililihan, lalo na kung may authority. Madarama ho natin yung presensya ng Panginoon sapagkat alam natin kung saan nanggaling yung authority. Yan po. Ang pagsusugo ni Jesus sa 12 at ngayon ho ay dadakuhan ho natin yung pagkamatay ni Juan Bautista. Medyo mahaba-haba ho itong topic nito, pero amin hong babasahin din ho sapagkat ito ho yung patnubay natin. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias, siya'y propeta katulad ng mga propeta nung una anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalita niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapagutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Noong pong nangangaral, Kuya Bert, itong si Juan Bautista, ito nga sinasabing sumisigaw sa ilang ng mga panahon sapagkat ito kwan po ito nauna ito sa ating Panginoong Hesus, sumisigaw sa ilang na sabi nga, magbago na kayo at talikdan ninyo inyong kasalanan sapagkat nasa sa bandang hulihan ko na ang magtuturo ng matuwid. Kaya't nung mga panahong yung Kuya Bert ay nakita natin na yung mga tao noon na pinangangaralan ni Juan Bautista ay isinisigaw niya sa mga tao na magbago na kayo. Pero itong si Herodes pala, Kuya Bert, itong si Herodes nag-guilty doon sa kanyang posisyon niya, bagamat siya ay tagasunod at natatakot din siya kay Juan. Ano bang masasabi niyo rito? Alam mo, Kuya Min, nahaaliw kasi si Herodes sa pagkikinig sa ating Panginoon. Talagang nahihikayat siya. Bagamat siya nababagabag, pero nagagandahan siya sa mga pangaral ni Juan Bautista. Subalit, dahil nga doon sa nagbalak, na naiinis naman yung kanyang kalaguyo na si Herodias, ay nagbalak siyang patayin siya. Kaya nung mapatay niya ito, sumagi sa isip ni Herodes. Nagtanong siya. So may nagsasabing siya raw ay si Elias. No? Pero si Herodes mismo nag-isip, hindi siya si Juan Bautista. No? Na pinapugutan ko, na pinapatay ko. Alam mo, Kuya Min, kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan at mayroon kang narinig na ganon ang nangyayari, sumisikat o kaya katulad ni Jesus, nung mabalitang, dahil balitang-balita si Jesus, maraming sumagi na muni-muni sa kanyang kaisipan kasi guilty siya na
may pagkakasala siyang ginagawa. Ganun tayo eh. Kung minsan kapag tayo ay nakagawa ng pagkakasala,